Chapter 12, Enhancing Decision Making. This topic is about how Management Information Systems, or MIS, help businesses and managers make better decisions gamit ang technology, data, ug information systems. So, kung sakto ang information, masakto po daw ang desisyon. So, Big Data and Internet of Things, or LOT, drive precision agriculture. So, ang problem niya is, ang kalibutan daw or ang population nato karon is nagkadaghan. So, kinahanglan, mas daghan po daw ang food production. Pero, lisod ang traditional farming and usahay sayop ang pag-estimate sa tubig, sa fertilizer o sa panahon. Because of this, businesses and farmers use the big data, daghang information or data, the Internet of Things, smart devices and sensors nga connected sa internet. Ang solution niya is the LOT wireless sensors or the Internet of Things. Muna siya mga sensors nga ginabutang sa farm para mo-collect og data like the soil condition, the water level, the temperature, and the weather. So, kumbaga, more siya smart mata kaysa umahan, muna siya ang gamonitor sa tanang mga panghitabo sa farm. Supercomputer processing. So, daghang data ang gi-analyze sa computers para makahatag siya og recommendations. For example, kung pila ka tubig ang kinahanglan, kung unsa nga fertilizer ang gamiton o kung kanus apod ang best nga pag-harvest. Number 3, analytics software. Ang software nga mo analyze sa collected data. So, ang system is dili lang ga-collect og data pero gating pod siya kung unsa ang best nga action. Web links to farmers. So, ang mga farmers is maka-access sila sa reports gamit ang mga phones or computers. So, example, alert sa panahon, sa weather, the crop recommendations, ug ang pest warnings. Importance of precision agriculture. Ang importance niya is mas dako ang harvest, less ang gasto, less pod ang waste, and fast ang decisions, and lastly, ma-improve gyud ang efficiency. So, ang technology is makatabang jud siya sa mga farmers para mahimong mas wise bitaw o mas efficient ang ilahang trabaho. So, what are the different types of decisions? So, number 1, structured decisions. Muna siya ang the repetitive, the routine, ug naay fixed rules or procedures. Ang example sa structured decisions is the payroll computation, the attendance checking, ug ang inventory refill. So, kada nga mga decision is naagyod siya klaro nga process ug dali ra pud na siya buhaton. Next is the unstructured decisions. So, kini nga mga decisions is wala siya exact nga answer, need siya og just judgment and experience. For example, opening a new branch, creating business strategy, o entering a new market. So, kinahanglan gid siya og critical thinking ang unstructured decisions para ma-experience siya og dili siya routine. Kay dili gid siya routine. Number 3 is semi-structured decisions. So, combination is siya sa structured o unstructured. So, for example, approving loans, hiring employees, and marketing plans. So, some parts adunay rules pero naagyapon siya judgment bitaw. So, naay guide or procedures pero kinahanglan gyapon nga na evaluation sa manager. Managers and decision making. So, sa senior managers is mostly infrastructure decision siya o ga-focus siya sa long-term goals. For example, sa company expansion o sa major investments. So, sila ang naga-decide sa future sa usa ka company. So, next is the middle managers. So, combination ni siya sa structured and unstructured. So, for example, sa departmental budgeting o sa project management. So, next is operational managers and employees. So, mostly structured decision siya. Kay
Kay for daily operation siya, for scheduling and inventory checking. So sila ang nag-handle sa adlaw-adlaw nga trabaho sa business. This is value of improved decision making. So, good decision making can increase profits, reduce cost, save time, and improve productivity. So, if a company makes thousands of small good decisions every day, mahimo jong successful ang ilang business. So, bisan gamay nga sakto nga decisions siya kada adlaw, pero mas dako gyapon ang impact ana sa usa ka company. So, the MIS or the Management Information Systems help businesses make better and faster decisions, pinaagi sa paggamit sa technology, data, the analytics, o information systems. So, through big data and IoT, organizations like farms and companies nahimo silang more efficient and productive. So, and the different managers they also make different kinds of decisions depende pod sa ilang role sa organization or sa organization. Support for semi-structured decision and decision support system or DSS kay system sa mga nakatabang sa manager sa paghimo og desisyon labi na kung dili complete o lisod ang problem. 1. Mathematical or analytic models. Gigamit ang math ug analysis aron ma-compute ang result, ma-forecast ang future ug makatabang sa decision making. What is analysis? Tan-awon unsay mahitabo kung usbon ang usa ka factor. Example, what if mosaka ang presyo? What if moubos ang sales? Sensitivity analysis. Gisukod kung unsa kadako ang epekto sa gamay nga changes sa usa ka variable. Example, kung mosaka gamay ang production cost, usa epekto sa profit. Backward sensitivity analysis. Sugod sa target sa result, dayon balikan unsay kinahanglan aron ma-achieve kini. Example, kung target sa profit 1 million, pila ka sales ang kinahanglan. Multidimensional analysis. Pag-analyze sa data gikan sa lain-laing angles o dimensions. Example, sales per region, sales per month, sales per product. Pivot tables. Ang pivot tables kay tool sa Excel nga makatabang sa pag-organize o pag-summarize sa daghang data. Example, customer regions, advertising source, o customer distribution. Decision support for senior management 1 of 2. The ESS Executive Support System kay system nga nakatabang sa mga senior managers o executive sa paghimo sa importanteng desisyon para sa company. Usa ang tabang sa ESS naghatag og importanteng performance information nakatabang sa executive nga makafocus sa mga importanteng goals sa negosyo. Balance Scorecard Team Framework. Ang balance scorecard kay pinaagi sa pagsukod sa performance sa company gamit ang upat ka aspekto. 1 is financial. Mao ang kita, cash flow, return or investment. 2 is customers. Customer satisfaction or customer loyalty. 3 is business process. Process executive time, resource efficiency. 4. Learning and growth. Employee develop and employee turnover. Decision support for senior management 2 of 2. Ang business performance management or BPM kay proseso sa pag-convert sa strategy sa company ngadto sa klarong operational targets o goals. Example, gusto sa company nga mahimong low cost producer.
mas unique kaysa competitors. KPI rule. Gigamit ang KPI aron masukod ang kung naaba sa sakto ang dalan ang company padulong sa goals. Data for ESS. One is internal data. Gikan sa sulod sa company. Example, sales report, employee and records. 2. External data. Gikan sa gawas. Stock market o financial database. 3 is drill down capacities. Example, gikan sa total sale, makita pa ang sale, kada branch or kada employees. Interactive decision management and team benefits from more business intelligence. Ang company nga ang team kinahanglan og mas maayo nga data ug analysis tool para sa human resources aron mas dali nila mahibal-an ang performance sa employees, hiring ug uban pang problema sa trabaho. Gigamit nila ang business intelligence o BI aron makatigom og data, maka-analyze sa informasyon ug mahimo og mas dako nga desisyon. Important, ang management gusto og mas paspas ug sakto nga impormasyon. Ang technology nakatabang sa pag-analyze sa human resources. Ang PDC portal nagtugot sa employees ug manager nga dali makita sa report ug analysis. Nakabenepisyo ang human resources staff, manager ug employees tungod kay mas organized ang data. Mahimong mas strategic ang human resources kay dili na puro manual ang trabaho. Group Decision Support System or GDSS. Ang GDSS kay system nga nakatabang sa grupos sa pagsulbad sa mga problema pinaagi sa collaboration of technology. Mga gamit sa GDSS: virtual collaboration room, software para sa collect of ideas, pag-rank o pag-edit sa mga tubag sa participants. Benefits: mas maayo ang teamwork, makainganyo sa tanan nga mohatag og idea, naay anonymity, usahay para walay mahadlok mo opinion. Example, Cisco collaboration meeting rooms, Skype for business. How will MIS help my career? Ang MIS Management Information System nakatabang sa career kay nagtulo kini unsaon paggamit sa technology o data sa negosyo. Company Western Well Health. Position entry-level data analysis. Job sa data analyze. Pag-analyze sa data, paghimog reports, pagtabang sa management decision making, kinahanglan nga skills, computer skills, data analysis, communication, problem solving. My topic is about Mint-Burge 10 managerial rules. So, Mint-Burge 10 managerial rules, matod pa ni Henry Mint-Burge, ang trabaho sa usa ka manager wala lang nag-focus sa usa ka butang. So, gibahin niya kini sa tulo ka dagkong categories nga naay total nga 10 ka management. So, ang rules. Interpersonal rules is ang interpersonal kini nga mga rules nag-focus sa relasyon sa manager ngadto sa laing tao sa sulod o sa gawas man sa company. So first, sa interpersonal rules is ang figurehead. Kini ang ginatawag nga representative sa isa ka kampanya. So, sila ang nag-a-attend sa mga ribbon cutting, mopirma sa mga legal documents, or mo-welcome sa mga bisita. So, in short, sila ang naong sa isa ka organization or sila ang representative. Then, second is ang leader. So, ang leader, sila ang nag-guide, nag-motivate, or mag-train sa ilang mga empleyado para makabot ang mga goals sa team. Then, third is ang liaison. So,
sila ang nagsilbing tulay or connector. So sila ang makig-communicate sa mga tao sa gawas o sa lain nga department para makakuha sila og mga informations or mga information nga mapuslan. Then so second is ang informational rules. So diri naga-focus ang pagdawat, pagproseso ug paghatag og mga importanteng data ug information. So first sa informational rules is ang nerve center or ginatawag siya nga monitor. So sila ang nagsilbing sila ang nagapangita og sila ang nagapangita or nagapaminaw og mga balita like or updates ug mga trends para mahibalan kung unsay nahitabo sa palibot. Then second is ang disseminator. So human nila makuha ang information, ila kining i-share or ipasa ngadto sa ilang mga kauban sa trabaho o sa ilang team nga nagkinahanglan niini. Then third is ang spokesperson. So silang tigpamaba. Sila ang muhatag og mga official statements o updates ngadto sa mga tao sa gawas sa organization sama sa mga investors, media o publiko. So third is ang decisional rules. Mo ni siya ang paghimo og decision. So kini ang pinaka-action nga parte kung asa gigamit sa manager ang information para mo decision og molihok. So first ang entrepreneur. So ang entrepreneur sila ang tigpasiugda og kausaban. Sila ang mangita og bagong ideya, mag-ibento og mga bagong products or mag-improve sa dagan sa negosyo. Then second is ang disturbance handler. Sila ang tigsulbad sa mga problema. So kung naiaway sa opisina or kung naay crisis or kalit nga problema sa supply, sila ang mo action para masulbad kini. Then next is ang resource allocation. So sila ang magbuot kung kinsa or asa maadto ang mga resources sama sa kwarta, sa budget, sa oras or kung kinsa ang mga tao nga mubuhat sa usa ka assignment. So last is ang negotiator. Sila ang tig-ariglo, sila ang makig-istorya sa mga suppliers, contracts o bisan sa mga empleyado para makakuha og maayong deal sa kasabutan nga pabor sa tanan. So real-world decision making. 3 main reason why investment in IT do not always produce positive result. So nganong dili man jud kanunay mugana ang IT investment? So first is ang information quality. So high quality decision requires high quality information. So pasabot ang computer or ang system proseso lang na sa kung unsay imong isulod sa data. Kung ang data nga gi-input kay sayop kuwang o karaan na, ang decision sa manager maparihasab, mababa o mabati ang agi. So in English pa, garbage in, garbage out. Ano lang siya. So next is ang management filters. So managers have selected attention and have variety of biases that reject information that does not conform to prior conception. So pasabot kitang mga tao na gitawag nga selective hearing o garbo. Usahay ang manager bisag unsa pa kanindot ang data nga gihatag sa IT system, dili niya tuuhan kung supak kini sa iyang kaugalingong tinuuhan o gut feel. So i-reject niya ang kamatuoron kay gahi man siya ulo. So next is ang organizational inertia and politics. So in strong forces within organization assist making decision calling for a major change. So pasabot ang word nga inertia nagpasabot nga tapulan o bugat kayong usbon ang naandan. So naay mga tao sa opisina nga mahadlok sa dakong kausaban or changes kay komportable na sila sa daan nga mga pamaagi. So nasa uban sago sa politika, hadlok sila mawadaan og power kung ma-automate ang ilahang trabaho. So next is ang high velocity automated decision making. So kini nga sistema or kani nga system kay mga computer program nga kusog kayo mo decision ug mo act based sa klaro
mga roles ni giprogram daan. So imbis nga tao ang mo hunahuna o mo decide, computer na ang mo decision. Ang mga step sa pagdesisyon kay giset na daan or kaning gitawag nga algorithm. So mao nga sundon ra sa system kay computer man, so paspas kaayo siya, mura siya milliseconds ra, pananglitan 30 milliseconds ra ang trading. So for example ana sa stock market, ang program mo check sa presyo sa stock. Kung makita niya nga pwede ka makakwarta, mo buy or sell dayon siya automatically. So mas paspas siya kaysa sa tao ang mo buhat. And also require safeguards to ensure proper operations and regulations. So kinahanglan ato jay safeguards, protection og rules para dili siya mo dagan og sayop or makadaot sa system. So next is, what is business intelligence? So ang business intelligence kay sistema o pamaaging nagagamit sa negosyo para, like for example, hunahuna ang usa ka negosyo dagan kayog information like sales, customers, products, income or expenses. So ang business intelligence mao na siya ang nagtabang sa negosyo nga magkuan sa data, mugamit sa data para mahimo og maayo nga desisyon. So ang business intelligence is na siya mga parts. So first is ang infrastructure. So ang infrastructure mao na siya ang system gagamit para mag-collect og mga data. Like for example sa database. So ang database mao na siya ang kung asa gi-store ang mga information. Then next is ang data warehouse. So ang data warehouses mao na siya ang dako nga storage sa business. Mao na siya ang dako nga storage sa business data. The next is ang data marts. So ang data marts is mao na siya ang gamay nga storage para sa specific department sa data. So in short, mura siya, like for example, mura siya budiga sa informasyon sa isa ka negosyo. Then next is ang business analytics. So ang business analytics mao na siya ang mga tools or mao na siya ang mga tools o techniques nga gigamit para ma-analyze ang data. For example, OLAP. So ang OLAP or OLAP mao na siya ang tools para di ma-compare o ma-view ang data. Next is ang statistics. So ang statistics is mao na siya ang paggamit og mga numbers para sa pag-analysis. Then next is ang models. So ang models is mao na siya ang prediction o simulations. Then lastly is ang data mining. Ang kaning data mining mao ni ang pagpangita og mga importanteng patterns sa data. Then third is ang business intelligence vendors. So ang business intelligence vendors is mao ni siya ang mga companies nga naghimo siya og business intelligence like software and tools nga ginapalit sa ubang negosyo. Like for example, Microsoft. So ang business intelligence kay mao na siya ang technology ug ang pagproseso nga makatabang sa usa ka negosyo. So next is business intelligence environment. So ang business intelligence environment mao ni siya ang tibuok system nga nag-cooperate aron ang negosyo makahimo og mga maayo nga mga decisions gamit ang data. Then ang business intelligence environment na siya 6 ka importante na mga elements. So first is ang data from the business environment. So mao ni ang mga information nga gikan sa negosyo. Like for example, sales records, customer information, employee data, online transactions. So mao ni siya ang mga raw data nga gamiton sa analysis.
Then second is ang business intelligence infrastructure. The second is business intelligence infrastructure. So kani siya ang mga technology o storage nga nagkukupot sa data. Like for example, sa ingon ako kagaina, example is ang databases, data warehouses, and the servers. So mura siya storage sa room sa tanan mga information. Then next is ang business analytic toolset. So mao ni siyang ang mga tools nga gamit para sa pag-analyze sa data. Example, reports, statistics, data minings, forecasting tools. Mao ni siya ang mga nag-help para masabtan unsay meaning sa data. Then fourth is ang managerial users and methods. So ang managers og ang ilang pamaagi sa paggamit sa informations para sa decision making. Like for example, pagplano sa negosyo, pag-decide sa budget, or pag-monitor sa mga sales. So, ang manager mao ang mogamit sa analyze data. Then, fifth is delivery platform, MIS, DSS, ESS. So, mao ni siya ang mga system nga naghatag sa information ngadto sa manager. So, ang MIS is Management Information System. So, regular reports para sa adlaw-adlaw nga mga operations. So, then ang DSS, mao ni siya ang Decision Support System. Mao ni siya ang nagtabang sa mga difficult decision pinaagi sa analysis. Then ang ESS, mao ni siya ang Executive Support System. So, para sa top executive aron makita ang overall performance sa company. Mao ni ang platform nga nag-deliver sa information. Then 6 is user interface and data visualization tools. So paagi sa pagpakita sa data nga sayon sabton, example charts, graphs, and dashboards. So aron dali makita og masabtan ang importanteng information. So that's all my topics, sir. Thank you.